12:30. Yan. So, ang subject po natin ay General Studies in Chaplaincy Ministry. Yan, para po sa mga katanong. SCM 100 po ang ating code. So, sorry po, hindi po ako makakapag-open ng camera ngayon kasi nasa labas po. So, para mahina ang aking signal. Yan. So, before we start po, let's ask, yung hindi ko pa narinig. Sir Glenn. Yan. Dito ba si Sir Glenn to give us the opening prayer? Sir Glenn? Yes po, ma'am. Yes po. Okay, sige po. God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit. Diyos, Padre Celestial, Ginoo, ining takna sa kabuntagon, paingon sa kautuon. Aniya kami Ginoo, nagapadayon sa pagtuon, sa lem, sa school, palihog, tabangi ang tanan nga mga estudyante nga among makuha ang tanan nga subject nga pagadadon sa among profesora karon. Giyahe siya, manduhi siya. Kaming tanan usab, makuha namo og masabtan namo ang among karon. Ining tanan, among itugyan, ang imulang pagbuot mo'y matuman. In Jesus' name, the powerful name. Amen. Thank you, Doktora. Amen. Thank you po, Sir Glenn. Napakaganda ng iyong prayer at napaka-powerful. Okay, ready na po ba kayo sa quiz for 10 points? Doon po ninyo ito isasubmit sa aking, sa aking account na Lea Madrid. Huwag po dun sa ating GC na General Studies para walang kopyahan po. Okay. Until what time, ma'am, mag-submit, ma'am? Opo, ngayon din po kayo magsasubmit after po ng klase natin. Yan. Okay, number 1. Ready na po ba ang inyong mga papel? Sino po yung mga naka-attend nung last week? Kami po, ma'am. Okay. Para sa na pag-picture. So, number 1. What is our topic last Sunday? Pwede po i-direct ko na lang po sa account ninyo, ma'am. Pwede po. Mas maganda po kung direct nyo na po. Opo. Wala po akong kasi dito, notebook at Sige po, direct nyo na po. Okay, wala din po. number 2. Okay po. Ready na po, number 2? Okay, number 2. What is the important tool of a chaplain during the event of yung topic natin last Sunday? Yan, di ko po babanggitin. Ano yung pinaka-importanting tool natin na pwede natin gamitin sa event na yon, ang topic natin last Sunday? Ma'am, repeat, ma'am. Repeat, ma'am. What is the important tool? Important tool that we can use during the incidents or event nung topic natin last Sunday. Hindi ko pwedeng sabihin yung topic last Sunday kasi yun yung question number 1. Yung pinaka-importanting tool na dapat meron ang chaplain. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Pass your papers. 2 lang yan. Tigpa 5 points each. Excuse, ma'am. Asa ta magpasa, ma'am? Sa Lea Madrid po. Sa sa account ko po. Chapi-chapi man ang... Okay. Okay, ma'am. Okay, Lea Madrid po. Malinaw po ba ako? You will. Chapi, ma'am. Okay, ma'am. Bakit kayo choppy? Wait lang po. Linaw, ma'am. Okay naman po sa amin, ma'am. Permanent relation.
Okay, let's proceed na po na mag-share screen lang po ako. Share screen. Yan. Kita niyo na po ba yung screen? Yes, ma'am. So our topic for today is basic death Okay, ma'am. notification procedure. Yan. So pag sinabi pong death notification, ano pong nasa isip po ninyo yan? What do you have in Suicidal. mind pag sinabing death Suicidal. notification? Ano po? Suicidal, ma'am. Suicidal. Hindi po, yung word na notification po. Sign. Pwedeng ma-repeat yung second question, ma'am? Ay, second question po, what is the basic or important tool that a chaplain can use? Yun na lang yung pinaka-importanting tool na pwede natin magamit sa event ng topic na last week. Yan. Notification. Okay po. So our topic today is basic death notification procedure. Pag sinabi po na notification, ano ibig sabihin po niyan? Signs. Sign or tayo pong mga chaplains ang ano po, magdadala ng notification, magdadala ng mensahe doon sa mga survivor ng biktima. So ito po yung topic natin ngayon ay about ano ulit, emergency response. Yan. So, since tayo mga chaplains, especially kung kasama na po tayo sa mga barangay o sa mga police station o volunteer tayo sa mga Red Cross or kung saan pa mga lugar na pwede tayong magamit, mostly pagka dumarating po yung isang aksidente o mga pangyayari na hindi maganda, ang isang police or law enforcer ay sinasama niya yung kanilang mga chaplain, whether volunteer or talagang naka-hire sa kanila para yung mga, because alam nila na yung mga chaplains ay may mga way sila na religious way na pwedeng makapagpakalma doon sa mga survivor nung namatay o na-aksidente. So itong topic natin, basic death notification procedure, yung tayong mga chaplain ang magsasabi doon sa family na naaksidente or namatay sa operation o namatay sa mga barilan yung kanilang mga mahal sa buhay. So napakabigat po na case ito na role ito as chaplain na ikaw yung magsasabi doon sa family. And meron po talaga itong rule of engagement. Hindi natin to basta-basta pwedeng sabihin. Kahit sa kapitbahay natin, let's say may na-aksidente, namatay, hindi tayo basta-basta tatakbo sa kanila para sabihin yung bad news na yan na na nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Yan. So yan. In person, performing a death notification may seem to some a simple concept. So akala ng iba, simple lang yung magsabi ka na may namatay o namatay yung iyong asawa o iyong anak o kamag-anak. Pero ito ay very dangerous and can do a great deal of emotional harm if performed incorrectly. So pag hindi tama yung pag-perform mo, maaaring very dangerous mo, maaaring mamatay yung tao na pagsasabihan mo na tungkol dun sa pangyayari na nangyari sa kanyang mahal sa buhay, sa kanyang family. Kaya meron tayong mga rules of engagement. Yan. There are basic rules of engagement, and if done correctly, the person being notified may recall the notification as in the future as kind and compassionate. Yun. Di ba po nakakakita kayo sa TV or sa mga ibang mga pangyayari na bigla na lang sisigaw na, oy, ang asawa mo namatay sa aksidente, ganyan. O ganon, yung bigla-bigla po, di ba? So ano nangyayari sa pinagsabihan? Bigla na lang ano po, natutumba, namamatay, inaatake kasi hindi maganda yung kanyang
bigla ang pagkarinig ng masamang balita, di ba? Therefore, adhering to a strong set of protocols will help to create a positive experience during the moments of hardship and tragedy. Dapat tayong mga chaplains ay magkaroon tayo ng smooth na pagsasalita doon sa mga naiwan nung biktima. Yan. So, if possible, it is always the best to perform death notification in person, not by telephone. Yan. So, yung family nung namatay, dapat hangga't maaari, hindi mo siya tatawagan sa telepono. Kailangan ay in person, pupuntahan siya sa bahay talaga. So kahit na gaano pa kalayo yung bahay yung biktima, kailangan ikaw at yung isang pulis or barangay talagang pupuntahan ninyo ng diretso sa tahanan. Hindi basta-basta tatawagan mo siya, pumunta po kayo sa ospital, namatay po ang iyong asawa. Hindi po proper yan. Ang proper talaga ay pupuntahan sa sariling tahanan at meron ding best way paano yan sasabihin. Yan. Time and certainty. Within 24-hour period, kailangan masabi mo na, may deliver mo na yung bad news na yon, yung kwento na yon, yung ano na yon, yung notification na yan doon sa family or loved one nung biktima. Kailangan may timing ka and correct information. Yung baka mamaya ibang pamilya yun na dalawa yung namatay, nagkapalit ka ng pamilya ng pinagsabihan, iba yung binanggit mong pangalan doon. O hindi naman magkakilala yung dalawang namatay. Like, let's say, motorcycle mishap, di ba? Nagkabanggaan. So, hindi magkakilala. And then, nakuha niyo yung mga ID. Tapos, nagkamali kayo ng punta ng bahay. Sinabi mo, namatay po yung iyong pamilya na si Pedro. Ano si Pedro? Hindi ko naman anak si Pedro. O hindi ko asawa si Pedro. Ay, sandali lang po, nagkamali po. Si Juan po pala, ganyan, di ba? So dapat ano tayo, hindi tayo yung parang mamali-mali sa pagbabalita. Kailangan maging kapani-paniwala, seryoso tayo, and talagang maayos yung performance. Kaya timing and correct information. Yan. Mag-take note po kayo para next quiz. Yan. Timing and correct information is a crucial component when performing notification. Very crucial po, no? And within 24-hour period lang. Kaya kahit gaano kalayo, babiyahe, magta-travel, para lang makapunta talaga dun sa tahanan ng biktima. Yan. Then, provide, obtain, and notify. Ano yung PON? P-O-N. Provide, obtain, and notify. Provide notifications as soon as possible. Obtain positive identification of the disease. Yan yung sinabi ko, no? Huwag ka magkamali. Baka mamaya pareho silang Juan. Juan de la Cruz pala yung pupuntahan mo. Juan de los Santos naman yung isa. So nagkalituhan na, 'di ba? So hindi ka dapat malito. Notify next of kin and others living in the same household, roommates and unmarried partners. Yan, i-notify mo yung pamilya or kung nasa boarding house lang siya nakatira, yung roommates niya o kung meron siyang kasintahan, live-in partner, yan, i-notify mo yung mga talagang pinaka close sa kanya, pinaka kasama niya talaga. Make sure the information is accurate before conducting, as this will reduce the chance of unnecessary trauma. And then letter G, gather. Bali, ang ano po natin dito ay PONG, no? Provide, obtain, notify, and gather. Gather detailed information regarding the circumstances regarding the death. Yan. So, lahat ng information kunin mo. Paano siya namatay, anong oras siya namatay, ano ang nakapatay sa kanya. Let's say suicide, nag-suicide siya or na-aksidente siya o
na nabangga siya or nabaril siya kasi sundalo siya or mga kung ano pang lahat ng klase o may nag-amok, napatay siya o may ligaw na bala. Yon. So, kailangan detailed the information na sasabihin mo dun sa family at meron ka talagang kopya. Kaya tayo mga chaplains, meron tayong tickler. Lagi tayong may notebook, may listahan. Yan. So, yan yung mga dapat natin ma-deliver. Yan, yung provide, obtain, notify, and gather. Next, if possible, do notifications in pairs. Huwag ka pupunta dun sa family, sa survivor na mag-isa ka lang. Dapat dalawa kayo or tatlo kayo. As much as possible, dapat may ka-partner ka. Bakit daw po, di ba? Some notifications are sometimes accompanied by additional drama, creating an unstable environment. So kung mag-isa ka lang, and then sinabi mo yung pangyayari, kung bayolente pala o inatake yung kausap mo, let's say tatay yon or nanay yon, biglang binugbog ka, akala nila ikaw yung nakapatay sa anak nila, or bigla na lang natumba, nahimatay, o nag-iiyak, o humirintado, di ba po? So, kailangan may ka-partner ka talaga. It's either yung ka-partner mo, siya yung mag-comfort doon o magbabantay din sa inyong dalawa or meron kang witness lagi. Dapat laging merong witness na kung ano yung mga pangyayari at nagdo-document lagi. So kung solo ka lang, wala kang witness kung biglang namatay sa harapan mo yung tao na pinagsabihan mo, di ba? So kailangan laging in pairs. Yan. Safety, for the safety yan ng nag-deliver, ng chaplain or ng law enforcer, and safety din ng family. Yan. In the case of law enforcement involved notifications, the chaplain is usually accompanied by an officer. In most cases, upon completion of the notification, both the chaplain and officer will be in the scene at the same time. Yan. So, kung ang victim po ay isang law enforcement personnel, nabaril siya, nagkabarilan, and or nasa gera, tapos dumating na, ganyan, na patay na sila, yung chaplain, usually siya yung pinapapunta talaga kasama yung isang officer, isang pulis o isang officer ng sundalo or ng Navy. Kayong dalawa lagi yung pupunta doon. However, in situations where the chaplain may approach and ask to provide pastoral aftercare, it is recommended taking two separate vehicles. So, sabay na pupunta po yung officer tsaka yung chaplain, pero pag umuwi na, nauuna na yung mga official. Bakit po? Kasi ang chaplain, kailangan pa niya na i-comfort at makausap ng lubusan yung family para magkaroon sila ng makapag-share tayo ng biblical counseling sa kanila sa kanilang pinagdadaanan. So pinauuna na pauwiin yung mga officers, yung mga police, and magpapaiwan talaga ang chaplain. Yan. Finally, if there is more than one chaplain involved in the notifications process, then the team should decide who will take the lead as the primary responder. So kung dalawa kayong chaplain na pupunta doon, mag-uusap kayo. Sino yung primary responder and sino yung magpe-perform ng actual notification. Ibig sabihin, kung dalawa kami ni Juan de la Cruz tsaka ako, sabihin ko sa kanya na ako na yung magre-respond, ako na yung kukuha ng lahat ng mga details, and then tayong dalawa, ikaw yung magpe-perform doon, ikaw yung magsasalita doon sa family. Yan. So dalawa kayo na mag-uusap lagi. Yan. Use plain language, good communication, accurate information. Having a presentation protocol in place are crucial when performing a death notification. Yan. So dapat good communication, huwag yung laliman. Kung Bisaya ka, Tagalog pala yung pagsasabihan mo, kailangan Tagalogin mo ng maayos na Tagalog na maiintindihan ka niya. Kung Bisaya naman siya, Ilocano ka naman, dapat yung kasama mo
na marunong mag-Bisaya, yun na magsasalita. So parang nagkakaintindihan kayo maigi. Kung mas maganda, kung nakita mo marunong naman siya mag-English at universal language ang English, i-Englishin mo para mas nagkakaintindihan talaga kayo. So accurate information and good communication talaga. Para mas maganda yung presentation mo ng paghatid ng notification. Personal and environmental safety is extremely important for both the presenter and the victim. Since people are emotionally diverse when it comes to receiving bad news, and people can react differently to the announcement of the death of a loved one, di ba? Sino po dito sa inyo yung nakaranas na ng ganito na namatayan at nasabihan kayo na namatay na ang inyong mahal sa buhay o inyong kakilala? Di ba po ang reactions ninyo ay kakaiba, di ba po? Ang ating pong chaplain na si, I'm sorry po kung gagawin ko example, si Ma'am Susette, no? So, yung kanya pong asawa, si Ma'am Susette, ay classmate din po namin yon si Chaplain Alfred. So, nung namatay po siya last year at in-announce po niya sa amin yon, kahit kami po na classmates lang, talagang napakasakit po sa dibdib namin. Sobrang lungkot na makatanggap po ng bad news na actually, kagaya po ng sabi natin doon sa topic natin last week, na isang permanent na ano po yun na pangyayari, no, na hindi na mababalikan kasi namatay na siya. So, napaka sikip sa dibdib at nakakalungkot, di ba po? Whereas kung kapamilya pa yung natanggapan mo ng nasabihan mo ng babalitang yan, di ba po? Yan. So sample of proper notification. Yan, dito na po tayo, no? Sample. So since nasa Zoom lang po tayo, yan po. Ito yung gagawin natin. So ang best po na ay wait po At parang nawala. Yan. So, sample of proper notification. So, first po, kakatok ka po dun sa bahay, no? Kakatok ka dun sa bahay nung biktima. So, pagkatok mo na sa bahay ng biktima, bubuksan yung pinto at magpapakilala ka. Sabihin mo, my name is Chaplain Juan. Syempre hindi ka po magsasabi ng good morning kasi hindi naman hindi naman good yung morning dahil sa iyong bad news na sasabihin. So pagbukas ng pintuan, sabihin mo, ako po, yan, ganyan. Kasi pa yung good morning po, anong good sa morning, good morning, di ba? Parang hindi appropriate na nag-good morning. So, my name is Chaplain Juan de la Cruz and this is Chaplain Pedro Liwanag. Papakilala mo yung kasama mo. And we represent the Glendale Police Department. Yan. Is your name Rebecca Chambers? Yan. Tatanungin mo ang namatay ay lalaki at nakita mo doon sa kanyang ID na siya ay may asawa. So yung asawa ang hahanapin mo, hindi yung nanay, hindi yung tatay. Pero kung let's say nabalitaan mo na nahiwalay pala siya sa asawa o pumunta ka dun sa bahay tapos hinanap mo yung pangalan niya, is your name Rebecca Chambers? So sasabihin nung nakasagot, ay hindi po, wala na po rito si Rebecca Chambers. O sino po yung pinaka head ng family po dito sa tahanan na to? Yun, natanungin mo siya. Pero kung alam mo na siya ay married, yan. So, is your name Rebecca Chambers? So, sabihin, yes po. So, pag sabing yes, is your husband Robert Chambers? Yan. Ang asawa mo po ba ay si Robert Chambers? Yan. So, step by step po, no, ang tanong. By this time, the person is aware that there is a problem and may become agitated. So, isipin na niya, bakit mo tinatanong ako kung ako si Rebecca? Bakit tinatanong mo yung asawa ko, si Robert? Ganyan, di ba? Sasabihin mo sa kanya, I have important information I would like to share with you. But before we do, may we come in and sit down. Yan.
So, wag mo sasabihin sa pintuan. Sabihin mo, meron po akong napaka-importanting information na kailangan ko maparating sa iyo. Pero bago po yan, ay maaari po ba kaming tumuloy sa iyong tahanan at makaupo? Yan, makaupo po tayo. Yan. Sa panahon po ngayon talaga, di ba? Minsan, hindi tayo basta-basta nagpapapasok ng stranger sa bahay natin. So tayo po mga chaplains and mga pulis, kailangan magpakita ng mga tsapa natin, ID natin, para mas kapani-paniwala na tayo talaga yung na tayo ay legit at hindi tayo fake o scammer o magnanakaw, di ba? So before we may do, may we come in and sit down. Ang pinaka-importante yung makapasok sa loob ng bahay at makaupo. Yan. Making the recipient sit down before giving the notifications may do many different reasons. Bakit kailangan umupo? Kailangan nakaupo tayo, nakaupo yung recipient. Number one, the recipient may be an elderly person who is prone to falling. So kung matanda na siya at sinabi mo sa kanya yung pangyayari, nakatayo siya, hindi mo sinabihang umupo tayo, maaari siyang tumumba na lang bigla, mahilo, mag-collapse. So natumba siya. Number two, perhaps a person who has a history of heart disease and may become unsteady during this notification process. So dapat ay nakaupo talaga kasi baka atakihin sa puso. Number three, reduces the danger of the person potentially collapsing. Yan na nga, para hindi mag-collapse, di ba po? Yung number one, kasi baka matanda na siya, bigla na lang siyang matumba manghihina ang kanyang mga tuhod. Ito naman number three, mag-collapse, bigla magdilim ang paningin at bigla na lang matumba. Number four, avoid incurring physical injury due to the emotional shock. Yan. So baka mapilayan, matumba, bumagsak, mauntog ang ulo. So kailangan ay nakaupo yung tao na pagdideliveran natin ng mensahe. Kasi di natin alam kung ano yung situation niya. Baka sa mga oras na yan, may sakit pala siya or may mahina ang kanyang pangangatawan or whatever. So kailangan iingat tayo mga chaplain na kailangan paupuin sila. Yan. Malinaw po ba? Nag-gets niyo po ba yung ating lesson? Yes, ma'am. Yan. Opo. Yes, No? ma'am. Masyado Yes, po, ma'am. masyado pong nai-imagine nyo yung ating topic, no? Ayan. Ako pa nag-lecture, ini-imagine ko po yung ating topic. Yan. So next tanong mo sa kanya, is there anyone here in the home with you? Yan. Minsan po yung mga tanong natin parang tanong na pang-scam, no? Ito yung mga hindi natin mapagkakatiwalaan kasi meron ka po bang kasama sa bahay, di ba? So parang mapapaisip ka, no? Kasi bakit mo tatanungin kung meron ka pang kasama sa bahay? Una, kasi kailangan nung taong yun na meron siyang alalay sa tabi niya. So, if there are additional people in the home, it is recommended that you tell the recipient that you would tell for those people to be present during the notification. Kailangan may kasama. Pag sinabi kasama ka po ba dito sa bahay? Opo, meron po. Pwede po ba silang sumama sa iyo dito sa salas para po marinig nila yung mensahe po namin? Yan. Pag sinabi, andito po yung aking hipag, ang aking biyanan, ang aking mga pinsan o kapatid. Yan, tatawagin po doon sa salas. Pero kung merong bata, if there are children in the home, you may want to ask if one of the adult will take the children in the other room. Kung merong bata na hindi dapat makapakinig at matotrauma sila, ay ilabas muna yung bata. It's either sa kabilang kwarto o sa labas na hindi niya madidinig yung pag-uusapan. So samahan ng mas nakakatanda at lumabas muna sila. So walang bata. Yan. Often the parents may prefer to notify the children separately. Yun nga, kailangan tsaka na nila sasabihin yan kapag naka-recover na kasi makikita ng bata, maririnig ng bata na matay na yung kanyang mahal sa buhay, yung kanyang ama o yung kanyang ina, and then makikita niya yung reaction ng kanyang ama, magiging mabigat na trauma yon sa kanya hanggang sa paglaki niya. So kailangan ihiwalay yung bata. Yan. Yan. So tinawag na po yung family. So sasabihin mo sa kanya,
I am so sorry that I have to share this information with you. However, this evening, your husband, Robert, was involved in an auto accident, and as a result of these injuries, he did not survive the accident. Yan. Isang, yung tono mo na sincere at dahan-dahan, pero malinaw. Yan. Some responders are uncomfortable with performing a notification and will send to draw out the process, which can cause additional emotional harm and trauma to the recipient. No matter how you present the notification as the presenter, you cannot change the outcome of events. Yung iba daw na presenter, yung ibang mga chaplain o yung mga nagpe-present ng notification, nahihirapan sila, parang nalulungkot sila. Hindi nila masabi-sabi. Di ba po minsan sa mga TV, sa movie, yung mga comedy, sasabihin nila, ang iyo pong asawa, o ano po nangyari sa asawa ko? Ang iyo pong asawa ay ano po, ay ano nga, 'di ba? So, yung tao na makikinig sa iyo, yung pamilya, masyado na silang excited na parang na ano na sila. Sabihin mo na ano bang nangyari. Tapos ikaw naman ay kumbaga sa Bisaya ba yung paungan-ungan, 'di ba? Pahinto-hinto ka pa, hindi mo pa masabi, mas lalo lang nagkakaroon ng harm na natutrauma lang sila kasi ang tagal mong magsalita. So dapat direct to the point, na dahan-dahan at mahusay. Kung ang cause naman ay yung husband niya ay sundalo, yon, na-involve siya sa barilan, sa encounter at hindi na nakasurvive yan. So maganda yung pagkakasalita po, no? Maganda yung sample dito na diretso at malinaw. Yan. Therefore, it is imperative to notify the persons, providing them with the basic information of events as soon as possible to help the family to begin the grieving process. Yan. So pagka nagtanong pa din yung mga family, kasi kailangan talaga within 24 hours matanggap nila yung balita. And then makapag-grieve na sila, maumpisahan na nila yung grieving process, matanggap na nila yung pangyayari. And then pagka nagtanong pa sila ng more details about the event, pag hindi po natin, wala tayo sa authority na sabihin pa kung, let's say, nabaril, anong pangyayari? Bakit po nabaril? Hindi mo na kailangan sabihin pa nabaril po kasi nung kasama niya, kasi po nagkakabiruan or kung ano pa. Hindi na po natin yan kasi maaari tayong magkamali. O pag nakabanggit tayo ng pangalan kung sino yung nakabaril na, let's say, yung mga ligaw na bala or sa inuman, maaari yung family nung namatay, lulusob bigla doon sa pamilya ng pumatay. So hindi po dapat ganun na magbanggit pa. So ang sasabihin na lang natin ay ito po yung person of contact. Sila po yung talagang nakakaalam ng detalye who will be more equipped and qualified to answer their questions. Yan. As a first responder, you may be privy to graphic details of the event. However, it may not be your place to provide that information. Yan. So kahit alam natin lahat ng mga information na yan, yun lang ang pwede natin sabihin na ang kanilang mahal sa buhay ay namatay sa car accident or nabaril or nasaksak o nag-suicide. Yun lang po na yung pwede lang natin sabihin. Hayaan na natin yung mga pulis, yung mga doktor at yung mga talagang yung mga nasa otoridad na magdetalye pa ng kung anong baril ang pinambaril, kung kung ilan yung sumaksak o kung anong ginamit niya sa suicide or lahat pa o kung anong mga kalaban nila, Abu Sayyaf ba, NPA or kung sino pa man. So wala na po tayo doon. Ang sa atin ay yung i-deliver lang natin yung notification sa kanila na mahusay at maayos at malaman nila. So, pwede nating sabihin din na kung saan nakaratay o kung ano pa man, di ba po? Kung anong oras namatay. Yan yung mga detail lang po na anong oras, saang lugar, at yung kung merong kung let's say, naabutan mo pang buhay at may huling habilin, yan, pwede pong masabi yung mga ganung mga bagay. If the recipient asks for more details, you can respond by saying, "This is all the information I can give you at this time.
However, I can give you the name of a person to contact who will be able to provide you with more details regarding the event. Yan. Yan lang po yung pwede kong ibanggit sa inyo po at sabihin. At ito po si Colonel o si General ganyan o ito po yung doktor na na huling humawak sa kanila. Yan yung po yung mga pwede mong sabihin. Yan. The survivor may want to view the body. Ito yung pinaka ano po, no? So sasabihin sa iyo ng survivor or survivors, yung family niya na gusto naming makita yung body. Gusto namin siya makita paano siya namatay kasi hindi pa naibababa, let's say kung anong pa mangyari o kung ano pa matinding pangyayari doon sa itsura nung namatay na loved ones nila. So survivors should be informed of the condition of the deceased before viewing, especially if the deceased died by suicide or by traffic accident. So alam naman po natin pag traffic accident is either sorry po doon sa mga kumakain ngayon it's either nadurog ang katawan, let's say kung sa tren, aksidente sa tren o sa sasakyan. Hindi maganda yung itsura niya nung namatay siya. So hindi maganda talaga para sa bata o sa anak. Kaya kahit na ipilit, pagka po nagpilit ang pamilya na gusto nila makita yung itsura ng asawa nila habang nasa morgue pa or kung nasa ano pa, ay i-inform niyo po sila na ma'am or sir, sigurado po ba kayo na gusto ninyo makita yung kanyang itsura sa mga oras na to? Maaari pong ito magdulot ng malaking impact o trauma sa inyong pag-iisip habang buhay, no? So habang buhay na yan lasting image, 'di ba? Yung mami ko po namatay siya sa COVID 2021 lang at the age of 89. Wala talagang siyang sakit, napaka-healthy niya kahit na 89 years old na siya. And then ako yung nagbantay sa kanya sa hospital for 9 or 10 days sa ICU. No, nasa loob din ako ng ICU nag-aalaga sa kanya. So mula noon hanggang ngayon, tuwing gigising ako sa umaga, tuwing bago ako matulog, yung memories ng huling muka ng mami ko, hindi talaga natatanggal sa aking pag-iisip. Oras-oras halos na aalala ko siya. Yung kalmadong muka niya, yung mata niya na naiiyak na, lumuluha dahil na hirap na siyang huminga. Yun, hindi talaga matanggal sa isip ko po yun. Nakakatrauma talaga. And nagpipray ako sa Panginoon kay Lord na, Lord, nadidepress na naman ako, naaalala ko na naman si Mami kasi since ako po yung bunso, mga kapatid ko nasa abroad lahat. So ako talaga yung mag-isa na naiiwan dito and yung father ko ay may COVID din noong nakaraan nasa MAMC naman siya. So hiwalay sila ng hospital. So si Mami talaga yung sinamahan ko sa kabilang hospital kasi non-Adventist hospital yon. Kaya doon ako. So si father nasa MAMC kaya tiwalang-tiwala ako sa kanya sa MAMC and na-survive si father dun sa MAMC. So yung last memories po, last na muka, hindi na talaga matatanggal yon. So yun yung sasabihin ninyo dun sa survivors na kung gusto nyo makita yung itsura na yan na yung kanyang paghirap ng kamatayan niya, tandaan nyo po na hindi na po yan matatanggal sa inyong pag-iisip. Yan. So inform nyo siya. Pag pinagpilit pa rin nila na makita, yun, wala na po tayong magagawa yun kasi gusto nilang makita. Yan. So the question that chaplain should ask the survivor is if they prefer to remember the deceased as they were or as they are in their current condition. Ultimately, the choice will be theirs to make. Yan. Gusto mo po ba maalala yung iyong asawa na yung kanyang kagwapuhan, yung kanyang kabuuan ng kanyang pangangatawan o makita o maalala mo siya sa ganitong sitwasyon na putol na yung katawan niya or ano po, 'di ba? Yung kung ano man po, 'di ba? 'Yun ang tatanungin. Pero pag sinabi niyang gusto, okay, wala na po tayong magagawa doon kasi ginusto nila 'yan. So the following is a list of protocols that should be followed during the notification process. Number 1, the responder should clearly identify themselves, what agency they represent and present their credentials. Yan, ito nga po, yung protocol natin.
So pagpunta mo doon as responder ka, pakilala mo kung sino ka, pakita mo yung ID mo, pakita mo yung badge mo, at yung mga ano mo na kapanipaniwala na ikaw ay hindi scammer at ikaw ay talagang tunay na responder na magdi-deliver sa kanila ng bad news, ng hindi magandang balita. Number 2, the responder should have the correct identity of the survivors before performing a notification. Yan, ito na po yung sinabi ko sa inyo kanina, no? Na kailangan, ano mo, pakilala mo yung sarili mo. Kailangan detailed na tama yung bahay, tama yung tao. Yan. Maaring tama yung bahay, mali naman yung pangalan ng tao na, hinahanap mo. Number 3, if possible, do not perform the notification on the doorstep. Yan. Number 4, ask the survivor to be seated. Yan. So ito po yung recap natin, no? So ito yung step by step na susundin natin sa pagdi-deliver ng notification. Number 5, request that underage children leave the room. Number 6, young children should be notified separately if possible and if requested by the family. Number 7, give the death notification directly and in plain language. Number 8, call the deceased by name rather than the body. Yan. Karamihan po tayo dito sa Pilipinas po, no? Lagi natin sinasabi, kayo po ba yung kamag-anak ng patay? Yan. Kayo po ba kamag-anak nung, di ba yung word na sinasabi natin yung patay? Dapat call the name. Kaya, kayo po ba yung kamag-anak ni Mr. Yan. Yan, ni Mr. Chambers, Robert Chambers. Wag po natin minsan din, pagka may magdadalaw po tayo sa mga namatay po, no? Sinasabi natin, sasama ka, punta tayo sa patay. O makikipaglibing ka ba sa patay? Yan. Hindi po maganda yan sa pandinig ng family kasi parang basta na lang ba nyo tatawagin na patay yung aking mahal sa buhay? 'Di ba? Dapat makikipaglibing ka ba sa makikipaglibing ka ba kay Mr. Ganyan o kay sa yumaong si ganon? Yan. Kailangan banggitin ang pangalan. Number 9, answer the survivor's question directly. And then number 10, if you do not know the answer to the question, say so. Yan. Number 10, pagpasensyahan niyo po ako. Please apologize me, sir, ma'am. Hindi ko na po masasagot pa yung inyong mga katanungan. Hindi ko po alam kung paano ko sasagutin dahil hindi yan lang po yung pwede ko i-deliver sa inyo. Ito po yung tao na pwede nyo kontakin. Yan. Laging wag tayong mag-alam-alaman, wag natin pangunahan. Kailangan kung ano lang yung pwede natin sabihin, yun lang. Yan. After the notification is complete, you may be asked to, provide pastoral aftercare. Many new chaplains make the mistake of imposing their personal religious beliefs by making such statements as, "It was God's will. She led a full life. I understand what you are going through." Yan, ito po mga salitang to, wag na wag na wag. Malaking don't, no? Hindi po natin yan pwedeng sabihin kahit po kapwa natin Adventist o kahit po alam natin na religious sila. Kasi kahit po tayo, may namatay tayong mahal sa buhay natin, sasabihan tayo na kalooban ng Panginoon yan na mamatay na siya o mawala na siya. Masakit po yan para sa atin kasi hindi tayo ready na mawala yung mahal natin sa buhay. So yan po yung iingatan natin. Huwag tayong magsasabi. Lalo pa kung pagtapos mo mag-deliver sa kanila at nahimasmasan na, may tubig, nakainom na ng tubig yung family, sasabihin mo sa kanila na nakaalis na yung pulis, at naiwan ka na, tapos sasabihin mo sa kanila na wag po kayong mag-alala mga pamilya ni Mr. Chambers, kalooban po ng Panginoon yan. Nako, masusuntok po tayo doon. Kasi hindi anong kalooban ng Diyos na mamatay ang anak ko sa mga oras na to, 'di ba? Yan, o mamatay yung asawa ko sa mga oras na to. So hindi po tama, no? Hindi tama. And
Yan yung she led a full life. Pagpasalamatan natin ng Panginoon na siya ay nabuhay ng isang maayos at magandang pamumuhay. Yan, na naranasan niya. Wag po, no? And lalo naman, yung I understand what you are going through. Itong word po na ito na I understand what you are going through, kahit na anong sitwasyon po, hindi po natin to pwedeng basta-basta sabihin eh. Let's say, may kaibigan ka, broken-hearted. Sasabihin mo sa kanya, I understand what you are going through, my friend. Di ba? Paano mo siya maintindihan? Naiintindihan mo ba yung nararamdaman niya na nag-away sila bago namatay yung kanyang boyfriend? Dumaan ka ba din sa sitwasyon na um, sobra kayong nagmamahalan, mahal na mahal mo siya, and then bigla kanyang hiniwalayan ng partner mo, di ba? So no one understands, di ba? Hindi, except Jesus lang talaga. Hindi mo kahit kailan maiintindihan yung pinagdadaanan ng kapwa mo tao kasi may kanya-kanya tayong damdamin, feelings at experience. So yung sasabihin mo sa kanya, naiintindihan ko yung na pinagdadaanan mo ngayon kasi namatayan siya. Hindi mo pa rin maintindihan yon. Kaya it's better not to say that word talaga. Kahit na anong situation na hindi talaga appropriate na sasabihin natin na, kaibigan, nandito ako para sa iyo, naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Yan. Mas maganda pa, nasasabihan mo na, kaibigan, alam ko na may pinagdadaanan ka. At hindi ko kahit kailan nararamdaman o kahit kailan hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman mo sa mga oras na to, pero nandito lang ako para sa iyo to comfort you. Yan. Kasi alam mo na meron siyang pinagdadaanan, pero hindi mo alam kung ano talaga yung laman ng puso't isip niya, yung mga guilt feelings niya, yung mga kalungkutan niya sa pangyayaring yon. Pero sabihin mo sa kanya, I'm here to comfort you. Andito lang ako sa tabi mo. Yan. Yun pa rin yung presence and support. Yan. So, death notification recommendations in the workplace. Pag sa workplace naman, at doon ng address ng tao sa workplace, doon mo siya pupuntahan yung mga kaibigan niya sa workplace. Kasi nakita mo yung ID niya, walang ID, walang address ng bahay niya, kundi yung address lang ng kanyang opisina. So, walang information tungkol sa kanya. So, nakita mo yung kanyang opisina, doon ka pupunta sa kanyang workplace and ask to speak to the manager or superior. Then, ask if the person to be notified is available. Ask the manager or supervisor to arrange for a private room. Yan. Kasi siya lang yung pinakamalapit na tao na makakaalam. So, yung manager, and then available ka po ba na makausap sa mga oras na to? And then, hanap kayo ng private room para hiwag dun sa gitna mismo ng opisina na marami makakarinig, di ba? What if yung namatay sa bahay ng kanyang other woman? 'Di ba po? Ano po bang pangyayari, 'di ba? Tapos namatay yung kanilang kaopisina pinatay pala ng tunay na asawa, or namatay sa bahay ng other woman, o namatay sa hotel o motel na may kasamang ibang babae. So hindi dapat ipaglandakan o i-public yung pangyayari. So kausapin yung manager, secret lang sa isang private room, doon mo sasabihin kung anong nangyari doon sa kanyang empleyado. Yan. So in the workplace, allow the survivor time to react to the news and respond with your support. Let the survivor determine what he or she wishes to tell the manager or supervisor regarding the death. Yan, di ba po? So, doon kayo mag-uusap, and then yung manager or survivor, kailangan nilang sila na yung magkakausap dun sa pamilya at sa pinaka-boss nila doon. Yan. Death notification recommendations in a hospital setting. Pag sa hospital naman po, let's say namatay sa hospital, sa operation, or namatay sa sakit, or dineliver sa hospital, death on arrival, here are several addition points.
Find a quiet room in which the notification can be made and be sure the survivor or survivors are seated. Yan, laging seated po, laging quiet room. Do not make the notification in a crowded hall or living room. Ganon din sa opisina, ganon din sa hospital. Kailangan private talaga. Yung family lang ang makakarinig. Yung family lang talaga. Hindi yung sa hall pa lang ng ospital, ma'am, ang inyo pong asawa, ay ano po, ganon, ganon, ganon. Parang marites po ang labas ng ating pag-deliver. Yan. Hospital setting, if possible, arrange for a doctor to be present. Ya, kailangan may kaharap na doktor. Yung doktor yung magsasalita, magsasabi na kung ano yung kinamatay, ano yung pinaka huling kung may habilin man o huling procedure na ginawa nila dun sa pasyente o sa biktima. Provide assistance and guidance. Ask survivors if they wish to spend time with the deceased body of their loved one. Yan, gusto po ba ninyo na maiwan po muna kayo rito upang magkaroon po kayo ng panahon pa at ng oras na makasama yung inyong deceased na family member. Yan. So bigyan nyo ng panahon na mag-iyakan sila doon sa higaan nung nalabi. Yan. Refer the media to the investigating officer or victim service. Huwag ka makipag-interview, huwag ka magpa-interview sa media. Sabihin mo, syempre pagka-aksidente po yan, tinakbo sa hospital, andun ka, darating yung mga media, yung mga reporter, huwag po tayo magpabida kasi hindi naman tayo yung karapat-dapat na magsalita doon. Tawagin nyo yung officer, yung mga police, or yung doktor man, kung sino na pwedeng magsalita doon sa media. And do not leave survivor or survivors alone. So wag natin iwan yung family kasi yun niya ang ating role as a chaplain na magkaroon ng presence and support dun sa family. Yan. Contact survivors the next day. Yan, yung mga hindi pa nakokontak, kontakin agad sa next day. Kailangan 24 hours. Optional, make certain that the survivors has your name and telephone number. Yan. Kailangan makuha natin yung phone number and full name ng mga survivors para sa next visit natin sa kanila. Yan. Debriefing after death notification. So ito yung grupo po ng mga chaplains, dapat nagde-debrief din sila na nag-uusap-usap kung ano yung kailangang ginawa, kung tama ba yung kanilang pag-deliver. Yan, review what went wrong, what went right, and how it can be done better in the future. Share personal feelings and emotions. Ito, kaya nagkakaroon ng debriefing. Kasi, maaaring yung pag-deliver mo, nagkasuntukan, nasuntok ka, o may naghumirintado, nagkapatayan, o kaya naman biglang may namatay, biglang nag-collapse, natumba. So, nadagdagan pa yung nadagdagan pa yung mga namatay dun sa family. So, reviewin ninyo what went wrong. Bakit namatay yung family? Bakit inatake sa puso? Bakit ka nasuntok, di ba? And what went right and how it can be done better in the future. Yan, share personal feelings and emotions. Yan. Kasi ganun na nangyari, ganun. Yan. That notification is without a doubt stressful and often depressing. The notification experience may have triggered emotions within the first responder. Talagang hindi po talaga maganda to na ikaw yung magdi-deliver ng death notification do sa family. Nakaka-nervyos, nakakalungkot, lahat na ng mga emotions mararamdaman mo, makikita mo, mag-iiyakan, merong yayakap sa iyo, merong sisisihin ka. Bakit? Bakit nangyari yun? Aalugin ka nila o kung ano man. Ano pa? Sabi mo pa sa amin kung ano pa pangyayari, di ba? So, may yayakap sa iyo at kailangan din ikaw na responder, pagka pumasok ka dun sa bahay at nakita mo parang matatanda na yung mga kakausapin mo, or kung yung asawa naman buntis pa o parang may sakit, magpakuha ka rin ng water. Yan, pakuha ka ng water. Meron po ba kayong tubig? Akala nila ikaw yung iinom. So kukuha silang tubig, pero ilalagay mo lang yung tubig dun sa tabi lang, sa malapit. Para kailangan painumin kasi pagka sinabi mong
pwede po bang uminom muna kayo ng tubig bago ako magsalita? Isipin na nila talaga bad news yun. So, pag pakuha ka ng tubig, akala nila para sa'yo. So, lagay mo lang dyan. And then, kung meron kang panyo, may mga naka-ready kang tissue sa bag mo, wag mo nang ipakita sa kanila, pero meron ka sa bag mo na mga tissue, mga panyo na pwede mong ibigay agad sa kanila, ipamunas ng kanilang mga luha, di ba? Kaya nga tayo may tinatawag na war bags, di ba po? Yung war bags natin, ando na, meron tayong Bible, may notebook, may ballpen, may cellphone, may mga tissue, may kung ano-ano mga bagay na pwede natin i-offer sa ating mga clients. So follow up, when it comes to officer-involved suicides, contact those closest to the officer, such as their partners, department personnel, and family members. So yung kung ang namatay ay pulis o sundalo, syempre meron siya mga buddy-buddy, may kabady siya, or meron siya mga bear partners, yun ang kukontakin po ninyo, and then the personal department. And then, sila na bahala dun sa family members, or kung ikaw pa rin, yan. So, encourage co-workers to contact the deceased family. Kailangan, so sa opisina ka nagpunta, so kailangan sabihin mo, maaari po bang makontak natin yung family nila? Kasi wala pong address dito sa ID niya or kung ano man. So, yung kanilang mga employer ang kukontak. Yan. Yan. To put the pieces together to help better understand the events that lead to the suicide. Let's say suicide, no? Yan. Kailangan ay makontak yung family. Kasi mostly pag suicide, tumalon sa building o sa opisina, kung saan man o nagpabaril. So, minsan malayo sila sa family nila. Expect anger. Do not be afraid to talk about the individual. Reflect upon the way they live as well as the way they died. Yan. So, expectin natin yung galit ng mga survivors, ng family. Yan. How survivors react to death notifications. Yan, ito yung physical shock, no? Yung paano sila magre-react. Expectin natin yung gantong klaseng mga reactions. Persons learning of the death may experience the following symptoms. Tremors. Yan, yung parang nanginginig-nginig, nauutal. Di ba? Kasi habang nagsasalita ka, biglang umakyat yung kanilang blood pressure. Yan, di ba? Sudden increase or sudden decrease. Pagka nag-sudden decrease, mahihimatay bigla. Pag nag-sudden increase naman, bigla na lang silang atakihin din. Maaaring magkaroon ng aneurysm o kaya magko-collapse. Yan, di ba? Shock is a medical emergency. Emergency help should be summoned. So, kaya nga kailangan may mga tao sa paligid. Hindi lang nag-iisa yung tao na kakausapin mo. Andun yung mga kamag-anak. In many cases, the survivor may show no emotion. Yung iba naman natutulala, wala nang pakiramdam, hindi makapagsalita, nakatayo na lang o nakaupo na lang, tapos wala nang emotions, no? Ni hindi umiiyak, hindi nakakaiyak, wala lahat. And then intensity of the event, violent death versus heart attack. It's either magkaroon siya ng heart attack or bigla na lang siyang iuntog-untog niya yung ulo niya o madulas siya o kung ano ang gawin niya, di ba? So, yan po yung mga e-expectin natin sa pagdi-deliver. Kaya kailangan talaga ay naka-ready tayo at may kapamilya. Yan. So, dito na po tayo nagtatapos and this is your assignment. I-copy nyo po, no? Even if there is no physical or emotional response, the death of a loved one creates a crisis for a surviving family member or members. Allow family members to express their feelings. Most likely, they will need help in determining what steps they need to take next. Question, as chaplains, what will you counsel them? Yan. Huwag yun na po masyadong habaan. Ang gusto ko lang po dito, kung meron kayong Bible text na ibibigay sa kanila, and yung biblical counseling na ibibigay nyo sa kanila. 1 or 2 biblical counseling or 2 texts, okay na po. And then, isabi nyo doon kung paano niyo ipipresent yan sa kanila without saying na kalooban ng Diyos yan o makikita mo naman din yung loved ones mo pagdating ng panahon. Parang sinasabi naman natin na makikita mo siya pag namatay ka na rin, di ba? So,
ingat natin lagi yung ganun mga salita. Yan. So ito po, kopyahin niyo yung ating assignment and it says in 2 Timothy 3:14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Yan. So, ano man po yung ating mga napapag-aralan, ano man po yung mga kaalaman na binibigay sa atin ng Panginoon, ay alamin natin ng mahusay, tanggapin natin, at i-practice natin ng mahusay. So, napakaganda po yung ating topic for today. And sana po, alam ko as chaplains ay kahit na hindi sa law enforcement o kung saan pa man, ay magagampanan ninyo itong mga pangyayari na to sa inyong community, sa neighborhood, at kung saan pa man po na maaari ninyong mabigyan ng, pwede rin ninyo itong i-lecture sa inyong churches. Kasi madalas sa simbahan may mga namamatay, di ba po? So tinatawag natin na pupunta ka ba sa patay? Tayo po ay a-attend, magseserbisyo sa patay. So wag po yung ganon. Dapat tayo po ay magseserbisyo sa labi ni kapatid na ganon. O sa labi ng asawa ni kapatid. Yan. O ni ganon, ganon. Banggitin po ninyo yung pangalan. Wag po yung tayo ay magseserbisyo po sa patay. Yan. Kasi hindi po maganda yon. Nung siya ay nabubuhay, meron siyang pangalan at siya ay karespe-respetong tao at nirespeto rin niya kayo. So sa kanyang kamatayan, dapat nirespeto pa rin natin sila. Yan. At yun din yung gusto ng family nila na marinig na tinatawag natin sa kanyang pangalan yung kanilang mga pamilya na nawala. Di ba po? Yan. Kaya yan po yung ating chaplaincy lesson for today, and I'm sure marami po tayong natutunan at maging effective po tayo mga chaplains pagdating ng panahon. Yan. At hindi na pagdating ng panahon, ngayon pa lang. Thank Ngayon you, pa Doc, lang ma'am. ay Marami chaplains po na kami kayo. natutunan. Opo, saan maraming pa salamat. yung answer Opo. kanina, Doc? Hello, Doc. Yung answer kanina? Opo, Hello, ito po Doc. nakopya na po ninyo itong assignment. Oh, O, Opo. kanina, hello, Doc. saan Tingnan mo, Doc. Hello, Opo, Doc. opo, ano po? saan Yung yung answer kanina? ang answer ko nandyan sa iyong messenger. Sige po, opo, tama po. Dalawa lang naman po yung ating question. Oh. 5 points each. Yan. Yung messenger mo, Doc, yung chaplain LT Colonel Lia Madrid? Opo, Lea Madrid po, opo. Yan. Leah man. Opo. Yan. So, doon nyo po i-send. Wag po doon sa GC natin para walang kopyahan. Yan. Oh, So, kung wala na po tayong questions, bigay na po natin kay Sir Arnel 5 minutes po siguro or 3 minutes na CR break, water break, and isabay nyo na po yung pagla-lunch ninyo habang nagle-lesson. Yan. Sige po, thank you po sa lahat and see you again next Sunday. Review po kayo, may quiz tayo ulit. Okay, salamat. Every Sunday po may quiz po Salamat, Doc. tayo. 1, 2, or 5 questions lang. Yan. Announcement Okay, mga Doc. kapatid. Okay. Announcement mga kapatid, pag may vacant subject po kayo ay papasok po tayo muli sa ating full line missiology. Thank you. Yan. Thank you po, Sir Aris.